Organic agriculture, ito yung unang-unang course na tinake ko sa UPOU. No? Kasi nag-google ako, nag-search ako sa Google, naghahanap ako ng online course or kahit na anong course na may kinalaman sa organic agriculture sa Philippine setting. Maraming information available sa net na tungkol sa organic agriculture, pero I'm looking talaga for a module na talagang dito ginawa. No? At saka naghanap ako, chine-check ko talaga nun yung curriculum. Kung yung bang i-offer sa akin ng course na to ay something na makaka-address dun sa mga hinahanap ko talaga information. So nung nakita ko yung module na to, nag-message kaagad ako nun kay Sir Larry. Unfortunately, dun sa unang batch, closed na yung registration. So December pa lang, kinukulit ko na si Sir Larry nun na ilagay nyo ako dun sa January na batch. So nakasama ako sa batch 2 ng organic agriculture. Okay? Yung course na yon, organic agriculture is designed to provide participants with the basic knowledge, skills, and attitudes necessary for understanding and promoting organic agriculture. Ngayon kasi, minsan makikita, kahit sa TV, hindi ko naman masabing nagiging mainstream siya, pero ngayon at least naririnig natin yung organic agriculture sa mga sikat na channels, no? Hindi lang yung mga sa cable, ganyan. So, it's everywhere, yung organic agriculture. Kahit sa mga stores sa Manila, pinopromote nila yung mga stores as an organic store, ganyan-ganyan. So, kailangan nating malaman ngayon, I'm sure yung mga interesado dito sa organic agriculture, iniisip nyo rin siya na pwede siyang maging business, iniisip nyo na pwede siyang maging advocacy, at iniisip nyo na maganda siya para sa pamilya. No? Yung iba sa atin, merong mga relatives na merong sakit na pwede sanang naiwasan kung tinignan natin maigi yung food na kinokonsume ng ating mga relatives. So, marami tayong kanya-kanyang reasons kung bakit tayo nagkaroon ng interest mag-enroll sa organic agriculture. So, dito sa course na to, based sa experience ko, and I think you will still be using naman the same module, naging mas malinaw sa akin kung ano ang ibig sabihin ng organic agriculture. Kasi nung una, akala ko yung organic agriculture is another way lang, another method lang ng pag-grow ng food. Pero it goes beyond that pala talaga. No? Organic agriculture is not just a method, it's a way of life. No? Kasi makikita nyo na hindi lang yung talong na kakainin ko ay walang chemicals. Hindi lang siya ganun kasimple. No? Ang organic agriculture pala, yung talong na hinarvest at kakainin ko ngayon ay hindi nakamatay ng mga microorganisms sa lupa, kaya yung lupa ay ligtas pa rin para sa mga susunod na croppings. No? Yung palang kakainin ko na talong ay hindi naka-contaminate ng hangin. So hindi niya mapapatay yung mga bees na nagpo-pollinate ng mga flowers na nagsiset ng fruits. Alam mo yun, yung hindi lang siya natatapos sa walang chemical yung talong na iluluto ko ngayon. No? So, ganun pala siya. So, dito, yung description ng course, malalaman natin yung basic knowledge. Ano ba yung mga skills na kailangan natin at saka ano ba yung attitude. No? I came across talaga yung mga people who are very, very passionate about organic agriculture. Andyan sila Jabez, no? It's a group of young people who are really, really passionate about itong type ng farming na to. Okay? Pag naintindihan natin siya, mas maipromote natin siya ng maayos. No? Pagka kompleto na yung pagka-intindi natin. It clarifies concepts and issues about organic agriculture as well as provides practical techniques and guidelines on implementing organic agriculture programs. No, marami yan. Pag sinabing organic agriculture, hindi siya isa all-encompassing. No? Pwede siya sa livestock, pwede siya sa crops, no? Pwede tayo sa advocacies, at marami pang iba. Okay? This course is open to all who would like to learn about organic agriculture even if they have limited or no agricultural background. No? Ako, nung time na yon, sabi ko, madali lang sa akin yan kasi I grew up in a farm, agribusiness management, graduate ako nung college, pero I had mga kaklase nun na talagang accountants, architects, no? Pero pag nagkikita-kita kami dun sa mga tours namin monthly,
parang hindi importante kung anong course namin ng college. Ang importante lahat kami interesado na matutunan what organic agriculture is really about. At yung pag-share ng mga information, like ako for example, may experience na ako magtatanong sila, nandun na sa ganong level eh. Okay? So kahit walang agriculture background, I'm sure maintindihan yon kasi dinesign yung module para maintindihan kahit ng mga hindi talagang agriculturists. Okay? This course shall explain the whats and the whys. Ito yung isang unang bumukas ng isip ko noon, the whats and the whys, kasi minsan pag tinatanong may training tungkol sa agriculture or sa farming, ang ituturo lang how to do it. No? Paano ba mag-germinate ng seeds? Lagay mo lang sa seedbed. Tapos after 3 days, ita-transplant mo. Parang ganun lang. Pero minsan, ang tinatanong ko din, bakit i-germinate natin sa seedbed, tapos after 3 days, ipi-breaking pa natin? Bakit di na lang natin i-direct seeding, ganyan? So dito sa Organic Agriculture course, i-explain din, maiintindihan nyo rin kung bakit ganun yung ginagawa. For example, huwag kayong maglalagay ng chemical sa lupa. Bakit? No? Malalaman nyo kung bakit. Kasi pag naintindihan natin what goes on sa isang lump of soil, no? Pag kumuha kayo ng isang dakot ng lupa, you will find na sobrang fascinating pala itong isang lump ng lupa. Dahil ang bilyon-bilyon pala yung nakatira dyan na microorganisms na tumutulong para yung lupa ay manatiling nutritious, na manatiling dark brown yung color, na manatiling na hindi nagka-crack. So simpleng isang lump ng lupa, maiintindihan natin. So malalaman na natin na pag pumunta tayo sa ibang lugar, ay, tuyong-tuyo yung lupa, crack-crack siya na ganyan, alam natin na ginamitan siya ng chemicals. So, pero hindi ibig sabihin nun, ituturo din sa atin, hindi ibig sabihin na pag yung lupa ay tuyong-tuyo at puro cracks, ay hindi na natin siya kayang i-rehabilitate. No, merong manner na pag-rehabilitate ng ganong klaseng lupa sa pamamagitan ng organic agriculture din. So, may pag-asa pa ang mundo. Huwag kayong mag-alala. Okay? Sa next slide, nilagay dito ni Prof. Ray yung International Federation of Organic Agriculture Movements. No? Ito yung IFOAM. Pag sinabing IFOAM, ito yung pinaka-umbrella. No? Dito sa Pilipinas, meron tayong mga certifying bodies, yung NICERT at saka yung OCCP. So sa ngayon, meron tayong 2 certifying bodies sa Pilipinas at ito ay guided ng mga standards na sinet ng International Federation of Organic Agriculture Movements. So pagdating sa Pilipinas, yung mga produkto pwede nating tawagin organic kapag ito ay certified nung NICERT at saka ng OCCP. Okay? So yung mga matutunan yung mga standards dito, usually nanggaling yan doon sa IFOAM tapos inadapt dito sa Pilipinas. So malalaman nyo din kung ano yung pwedeng tawagin na organic, ano yung pwedeng tawagin na natural products, etc. Okay. May 4 na principles ang organic agriculture. Ito yung pinaka-core ng lahat ng matututunan nyo sa organic agriculture, yung principle of health. Organic agriculture should sustain and enhance the health of soil, tulad na banggit ko kanina, plants, animals, human, and planet, as one and indivisible. So, pag nagpaplano tayo para sa farm, hindi lang natin iisipin, safe ba yan para sa akin? As an individual, safe ba yan para sa aking pamilya? O safe ba yan para sa aking staff? Titingnan din natin kung safe yan doon sa iba't iba pang mga bagay. Ayan, kita nyo yung B. Di ba? Nandyan sa part na yun, yung B, namamatay. Minsan, iisip natin, okay lang mamatay yan para hindi na tayo masting. Pero hindi, napakalaki. Napakalaki ng contribution yan sa pag-grow natin ng pagkain. Na matututunan nyo sa course pag kayo ay nag-enroll. Okay? Next, yung principle of ecology. Organic agriculture should be based on living ecological systems and cycles. Work with them, emulate them, and help sustain them. So kung titingnan nyo later on, yung tinitingnan natin na konsepto ng organic agriculture, kung pupunta kayo sa isang forest na never pang pinasok ng tao, pinag-aaralan natin. Kasi paano nasusustain ng isang rainforest, yung sarili niya, wala namang nagdidilig. Diba? Hindi katulad sa mga farms natin, kailangan may nagdidilig everyday. Sa rainforest, bakit lalaki ng puno,
tumatanda naman yung mga puno, paano may tumutubo pa na bagong mga halaman, wala namang staff, wala namang farmer doon na nagdidilig. So yun yung yung pinag-aaralan, yung ecosystem doon, at yun yung tinatry natin na gayahin sa ating mga farms. So yun yung ating tinitingnan, yung ating tinatry na gayahin. So yun yung principle of ecology. Next, yung principle of fairness. Pag sinabi natin, kunyari kaibigan natin, unfair ka, usually sinasabi natin na unfair siya kasi meron tayong gustong di natin nakuha. Pero yun, napakababaw na konsepto ng fairness. Ang ibig sabihin ng fairness dito, tayo bilang pinakamataas na creature na ginawa ng Diyos dito sa lupa, tayo yung kailangan na tingnan din yung welfare ng mga kino-consider na mas mababa sa atin. So, hindi lang yung welfare ng mga taong titingnan natin ang welfare ng mga animals, aalagaan natin sila, titingnan yung welfare ng mga worms na nandyan, mga earthworms na tumutulong para pagandahin yung quality ng mga lupa. So, yun yung ibig sabihin ng fairness. Nandyan din yung pagdating sa market, no? Yung fair trade. Towards the end of the course, pag-aaralan din yung mga certification standards at fair marketing practices. Okay? Next, yung principle of care. No, organic agriculture should be managed in a precautionary and responsible manner to protect the health and well-being of current and future generations and the environment. So, hindi lang nga yung ating niisip natin. Tingnan natin din yung welfare na kasunod ng mga anak, mga apo, hanggang kaapo-apuhay. Okay? Okay, yung objectives ng course explain the ecological concepts and current issues in organic agriculture compared to conventional farming. No, i-compare side by side, organic and conventional. Apply appropriate organic farming techniques and strategies used in crop and animal production. So, hindi na katulad dati na bibili tayo ng sisiyo, for example, ng chick. Lalagyan natin sa kulungan at bibili tayo ng feeds. Hindi ganun kasimple sa organic agriculture. Usually, pagka commercially grown na mga manok, 45 days, galing sa sisiyo, i-harvest, tatanggalan na ng mga balahibo, ready na for fried chicken. So, hindi. Pagdating sa organic agriculture, i-ensure natin na yung manok ay na-maximize yung buhay niya. So, bibigyan natin siya ng additional 40 days. No? Mga 80 days to more pa. Tapos, hindi siya nakakulong sa maliit na kulungan. Nag-roam siya freely. So, ayun. Pag ready na siya para sa table, hindi tayo magigilty na inagawan natin siya ng pagkakataong mabuhay ng masaya. Okay? So, ganun din sa crops. No? Yung sa crops. Papabayaan natin siya mag-grow kung paano siya nag-grow talaga naturally. Meron po kasing ibang klase ng farming talagang dinadamihan yung chemicals para mabilis lumaki. Pero may mga residue pala na pag kinain natin, sa atin na may iwan. Tapos isingilin tayo after so many years. No? Kasi matagal bago lumabas yung effect niya. Okay, next, plan strategies for marketing organic products and organic farm inputs. So yun, towards the end of the course, magpe-present kayo ano yung plan nyo na may kinalaman sa organic agriculture. Okay? Gagawa kayo ng sarili nyo mga farm inputs, by the way. So kung before ay hindi kayo sanay na naiinitan sa farm, may experience na yan sa farm. Kung before hindi kayo humahawak ng manure, itatry nyo hawakan yan. Hindi naman siya mabaho, lalo na kapag tama yung length ng decomposition bago natin siya ipaprocess. Okay, develop skills in independent scientific thinking and science-based decision making. Yun, pag naiintindihan nga natin yung how, no? That's why yung how na part is very important. Hindi kasi lahat ng kailangan nating malaman pag hinanap natin sa internet ay applicable doon sa ating lugar, no? So minsan makikita nyo bakit kaya nag-yellow yung mga dahon, no? Dahil naiintindihan nyo yung how, ano ba yung nutrient na kailangan ng halaman para very healthy yung leaves niya. Alam nyo, nitrogen yan. Maghahanap na kayo ngayon. Kayo mismo mag-experiment. Ang mataas ang nitrogen, yung fish emulsion concentrate, pwede natin yung gamitin para mapalusog yung mga dahon. So, kaya important yung how at saka yung science-based decision making.
So ngayon, although tinitingnan din natin yung traditional na farming, pagdating sa organic, kumbaga mas balanse na ngayon dahil meron science-based din, backed by science yung ating gagawin mga experiments dun sa ating pagtatanim. Okay, ang isa pa objective is to advocate for organic agriculture. Narinig ko kanina, merong isa dito na gustong maging advocate for organic agriculture. Kailangan po kayo ngayon. Nasa panahon tayo na kailangan talaga, mas maraming tao yung nag-advocate for organic agriculture. Minsan, kung titingnan natin yung kabuuan, maliit na portion lang tayo ng kabuuan ng Pilipinas. Pero, gayon pa man, kung gagamitin natin taging network, mga connection natin, ay maririnig tayo ng malakas na malakas. Okay? Hindi lang kasi ito para sa atin, para din sa mga susunod na generations. Yan, para sa buong mundo. Okay, ito yung modules. Number 1, Introduction to Organic Agriculture. Next, yung principles and related concepts of organic agriculture. So, hindi lang siya organic agriculture, titignan din yung, ano ba yung tinatawag na Korean farming. Tinitingnan din yung, ano ba yung pwedeng tawagin na natural farming, etc. etc. Next, close encounters with the soil in organic agriculture. Yan na, dadakot na kayo ng lupa, tapos, aalamin nyo na kung ano ba yung nandyan. No? May mga microorganisms pala dyan na nagbe-breakdown ng mga tuyong branches para, yon malalaman nyo kung bakit may mga lupa na talagang ang ganda-ganda ng quality at may mga lupang tuyong-tuyo. No? Next, organic fertilizer. So dito, meron kayong assignment talaga. Gagawa kayo ng sarili nyong organic fertilizer. Nandyan yung mga steps, pero pwede pa rin kayong mag-research para alam nyo talaga yung iba't ibang klase ng organic fertilizers. Next, ay bibigyan kayo ng chance to grow your own crops. At kailangan talagang ipakita nyo sa mga pictures na nagtatanim kayo sa backyard. No? Ang tinanim ko noon, if I remember it right, ay mais. Sinunod ko yung three sisters na principle. May mais, may squash, at saka may beans. Ayun. So, yung simple na setup na yon, hindi ko sasabihin kung bakit maganda yung setup. Find out for yourself. Mag-enroll kayong lahat sa organic agriculture. Pero yun, napakagandang setup. Hindi ko sasabihin kung bakit. Okay, next, organic pest management. Ito yung isang gray area talaga. Ito yung medyo challenging na part pagdating sa organic agriculture. No? Kasi merong mga insekto, mga peste na talaga na medyo lumakas na yung pangangatawan dahil na-immune na sila. Pero again, hindi pa rin end of the world. Mayroon pa rin may mga ways na, mayroon paraan na na-discover para ma-manage yung mga peste. Hindi kailangan mag-spray kahit natural spray pa yan. Parating last option, yung mag-spray kahit natural yan. So pwede tayong mag-hedging, maglagay tayo ng mga natural na halaman na pwede magtaboy ng mga peste. Okay? Next, organic animal production. So, hindi naman kasi kompleto kung puro crops lang yung titingnan. Tingnan din natin, paano ba yung organic animal production? Pero pagdating dyan, may crops pa rin. Kasi pinakamainam na mag-grow kayo ng sarili nyong mga halaman na pwedeng gawing pakain naman dito sa animals. So, pagdating sa animals, andyan yung mga goats. Diba? So, bibisitahin yung farm ni OJ para sa livestock. Marami. On a monthly basis, meron po kayong, monthly pa rin. On a monthly basis, meron po kayong farm tour. So out of all the courses, ito yung labas ng labas. So on a monthly basis po, talagang kung available lang kayo at makaka-join, merong mga tour na in-organize, for example, during the first month in Laguna. So mga farms in Laguna na nagpa-practice ng mga pinag-aaralan natin. So isa nga po yung farm namin sa mga pinupuntahan. Tapos pumunta sa Quezon, pumupunta sa kung saan-saan, mamimit niyo yung farmer. So hindi lang kayo nakaharap sa computer, hindi lang kayo nagbabasa ng modules. Makakausap niyo talaga yung farmers, magkakaroon kayo ng chance para tanungin sila. Makikita niyo paano sila mamuhay. Pag sinabi bang organic farmer, nakatira lang talaga sa bahay kubong maliit na nasa ibabaw ng palayan,
So you will be surprised na yung farming talaga ay pwede rin maging magandang hanap buhay. Okay? Next, yung fair marketing of organic products. So may pupuntahan rin kayo ng mga selling areas na exclusive sa mga organic products. At pwede nyo rin itanong sa kanila, kumikita ba kayo? Ano? So, mabibigyan kayo ng ganyang opportunity. So, umulit siya, pero I think this part ay yung sa certification standards. No? So, oo nga, alam niya kung paano mag-produce ng mga crops organically. Enough na ba yun para lumabas ako na makipag head-to-head na laban sa mga certified organic products? So, dito natin makikita yan. So, certification standards naman, what does it take para yung mga farms nyo ay ma-certify as organic? No? So, meron yung mga, titingnan yung history, nakalampas na ba ang 3 years, simula nang huli siyang ginamitan ng chemicals, ano ba yung mga buffer zone, ano ba yung procedure, ano ba yung nire-recommend na packaging standards, etc. And number 10, yung promoting organic agriculture. Paano natin, syempre natuto na tayo, kumpleto na yung ating kaalaman, no? Paano naman natin, paano tayo mag-advocate for organic agriculture? Ano yung mga ways, no? So, yan na yung lalabas tayo. Kahit mga relatives lang natin, isa-isahin natin ay convince regarding organic agriculture. Yung multiplier effect niyan, ikagugulat nyo na lang eventually na, kunyari, buong Los Baños pala ay organic advocates na. Okay, yung requirements nyo, meron kayong 6 asynchronous discussion forums. Meron kayong 3 home projects. I think isa dito, organic fertilizer. Yung crop production, magtatanim kayo. Ano pa yung isa? 3 home projects. Ayun, gagawa kayo ng mga supplements, I think. Plant food supplements na yung tawag. Next, meron kayong 3 reflection papers. So, kailangan pumunta kayo sa isang corner, tahimik, maglagay kayo ng Zen music, at mag-reflect kayo mabuti. Ayan. Tapos meron kayong 5 quizzes, at merong isang action plan. Yung action plan yun yung ipepresent nyo during the face-to-face session. So, I think sa action plan, baka ganun mangyari. So, kahit yung mga papers from other courses, ay pwede nyong makita. Wala daw kayong exam. Wala kayong exam sa organic agriculture. Ayun. Thank you for listening. Yun yung pinapalit.